Walang nabanggit na Edwin Guardiola ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya nang humarap sa Senado para pangalanan ang mga opisyal na nangikil umano sa kanila. Pero sa resibo ng AMLAC, mahigit 70 million pesos ang bank transactions sa pagitan ng mga kumpanyang konektado sa kanila. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Noong nakaraang December 18, opisyal nang ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa nasa mahigit 1,000 bank accounts na nakapangalan kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola at sa mga construction firm ng kanyang pamilya. Kabilang dito ang 756 bank accounts na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Alinsunod yan sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa investigasyon ng AMLAC, idinetalye nito ang umano'y recorded financial transactions ng mga natukoy na bank accounts, kabilang na ang transaction ng Newington Builders at ng kumpanyang St. Timothy Construction. Ang kumpanyang ito natuklasang pagmamay-ari umano ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya nang dumalo ito sa isang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa AMLAC, may 2 recorded on-us check deposits ang St. Timothy sa natukoy na Newington bank accounts. Isang transaction na nagkakahalaga ng halos 11 million noong 2023 at isang 67.7 million noong 2024. Kung titingnan sa DPWH publicly available data, walang kahit isang joint venture ang Newington at St. Timothy Construction sa mga taong ito. Matatandaang noong September 8, naglabas ng sinumpaang salaysay ang mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito nila ni-name drop ang mga mambabatas at DPWH officials na nanghihingi umano ng mga kickback kapalit ng pagkuha nila ng mga proyekto. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Sa lahat ng mga pangalang binanggit dito, wala ang pangalan ni Congressman Guardiola o ng kahit na sinong tao sa likod ng Newington Builders. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng abogado ng mga Diskaya pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, tila nagkaroon ng sudden spike of deposits sa Newington bank accounts noong 2023 at 2024. From 5.96 billion pesos worth of deposits noong 2022, bigla itong lumobo sa 13.23 billion pesos noong 2023. 11.88 billion pesos worth of deposits ang naitala nito noong 2024 at bahagyang bumaba sa 7.15 billion pesos nitong 2025 kasabay ng pagputok ng flood control scandal investigations. Sa kabuuan, aabot sa halos 480 billion pesos worth of financial inflows and outflows ang naitala ng AMLAC sa mahigit 1,000 natukoy na bank accounts na konektado kay Congressman Guardiola. Wala pa ring update mula sa Court of Appeals o AMLAC kung na-extend ang freeze order na dapat ay hanggang January 7, 2026 lang. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.